Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Wednesday. And as you know po, tuwing Wednesday, meron po tayong Bible study. Kayo po na naka-attend na kaninang 9 a.m., siguro po kayo rin, pauwi na kayo galing sa 11 a.m., alam niyo po na natutunan natin kung paano maging parte ng katawan ni Kristo. Not only yung church, but kasi minsan may mga churches na nagsasabi na yung kaligtasan is nakadepende sa church na pinupuntahan mo. Puwede rin naman, pero hindi lang dahil sa church kasi pagdating sa relationship sa Diyos kahit nasa tamang church ka pa pero wala naman ikaw na relationship sa Panginoon, wala rin pong kuwenta 'yan. Kasi in the end of the day, kung ano pa rin yung ugali natin, kung paano pa rin tayo kumilos, yun pa rin, dun pa lang rin natin malalaman kung ligtas tayo or hindi. And then talking about itong Bible study natin for today, alam niyo po na meron tayong 40 days pa rin na it is written. And I believe by next week, pwede nyo na pong isurrender itong it is written natin na bookmarker. I believe, nasulatan nyo po yan ng name ninyo and then nasulatan nyo rin po yan ng inyong prayer request. So, pwede nyo pong isurrender yan by next week kasi aabot pa yan up until next Monday. So, after nung Monday na yon, yung Sunday na yan, pwede na natin isurrender itong bookmarker sa altar ng Panginoon. And ano po yung magiging topic natin for today? Ang topic natin ngayong day 35 is paano tayo tinuturuan ng Diyos. Alam niyo po na maraming way na magturo yung Diyos para sa atin. Karamihan sa atin natututo sa sarili nating pagkakamali. So isang way yun ng Diyos para maturuan tayo. Matuto sa pagkakamali ng iba, same thing. Kasi yun nga po yung reason at kagandahan pag pinag-uusapan natin yung Biblia, yung salita ng Diyos. Yung Diyos, yung sa salita niya, napaka-transparent po. Yung Diyos, hindi po siya yung klase ng kasi alam niyo po na sabi nila yung history, 'di ba? History. Alam niyo, that's actually minsan pag pinag-isipan ninyo, merong sense rin. Hindi ko 'to nabasa na sa research pero nabasa ko lang 'to sa Facebook. I don't know if it's true. Sabi niya ganito, ang history ay napaka-biased. Bakit bias yung history? Kasi kaya nga daw sinabing history, ibig sabihin his story. Bakit his story? Kasi yun lang daw po yung mga kuwento ng mga nanalo. Parang, for example, syempre, kung ikaw yung nagsulat ng history na book na yon, yun ay point of view mo. Ibig sabihin, kung point of view mo yon, so hindi nila pwedeng sabihin mali ka kasi nga, yun ay point of view mo. And sa bawat history, like for example sa school, 'di ba? Meron tayong mga history books. And usually may mga ibang books ng history na pabor sa isang side, pabor sa another side. So, kaya nga his story, ibig sabihin ito yung version ko. And madalas, for example, sa gera, paano mo ba mahihingi yung kwento ng namatay kung namatay na siya? Siyempre, ang magbibigay ng story is yung mga nanalo. Pero ano yung ikukuwento ng nanalo? Siyempre mas papaboran niya yung side na meron siya. Pero interesting kasi ang Biblia ay isang book rin ng history. Pero hindi siya yung typical na bias. Kasi kung bias yung Diyos, hindi niya ipapakita sa atin yung mali ng mga heroes of faith. Hindi niya ipapakita sa atin yung mali ni Adan at Eva, ni Cain at Abel, ni Abraham, ni Noah, ni David, even yung si Pedro sa New Testament, si Paul and ang dami. Everyone, I think na kino-consider natin as a hero of faith, meron silang mali. And then, isang way para maturuan tayo ng Diyos is
matuto tayo. Bakit niya hindi tinago yun? Para matuto tayo sa pagkakamali nila. And talking about pagturo ng Diyos, look at yung verse of the day natin for today. It's written dito, Isaiah pa rin. Sabi dito ng Diyos, ako ang magtuturo sa iyong mga mamamayan. At magiging mabuti ang kanilang kalagayan. Magiging matatag ka dahil mamumuhay ng matuwid ang mga mamamayan mo. So dito, pinapakita sa atin na kapag yung Diyos daw yung nagturo, magiging matatag sa buhay. Pero unfortunately po, dahil sa advancement ng technology, nakakalungkot isipin na kapag may tanong sa buhay yung tao, hindi nila itatanong sa salita ng Diyos, hindi nila itatanong sa Diyos. Madalas, kapag may tanong yung tao, ngayon nga sa pag-advance ng technology, mas marami nang alam yung parang mga bata-bata. Bakit? Kasi itong mga bata-bata na to, mas exposed sila sa internet. At maraming ang alam pero pagdating sa buhay, sorry for my term, hindi ko kayo gustong saktan, pero minsan maraming alam sa kung anong dapat gawin nila, pero kapag titingnan mo yung resulta ng buhay, napakamangmang. Bakit? Kasi wala naman eh. Mga kaibigan, remember this, kung ang kaalaman alone, walang kwenta kung hindi naman isasagawa. Siguro ang daming mong alam kasi easy access na yung internet sa panahon natin ngayon. Pero tandaan nyo po, kung meron man dapat magturo sa atin, kung meron ka mang gustong malaman na sagot sa mga katanungan mo, hindi mo dapat hanapin yan sa internet. Hanapin mo sa Diyos. Siya ang magbibigay ng sagot sa lahat ng iyong mga katanungan. Mga kaibigan, pag yung Diyos yung nagturo sa inyo, ano daw? Magiging mabuti daw yung kalagayan ninyo. Magiging matatag at magiging matuwid lahat ng tinuturuan ng Diyos. At speaking of pagtuturo, today, Wednesday, meron pa tayong Bible study. Meron pa tayong 3 p.m. and then meron pa tayong 9 p.m. So feel free na makapunta. Kung hindi man kaya, at least maging connected online. And hayaan nyo pong turuan kayo ng Diyos. Huwag nyong debatihin yung turo ng Diyos. Ang dapat ninyong gawin, tanggapin yung turo ng Diyos at ipamuhay. Para yan sa ikabubuti ninyo. And mga kaibigan, ngayong weekend, meron tayong Lord's Supper. So feel free na magpunta. Nandyan po yung ating schedule, nandyan po yung ating address, and even po yung ating helpline. And as soon as pagpunta ninyo po ngayong weekend na to, meron kayong opportunity para kainin yung katawan ni Jesus, inumin yung dugo ni Jesus para maging asawa nyo siya, para magkaroon kayo ng komunyon sa Kanya. Kasi yan po yung nais ng Diyos. Matuturuan ka niya kung meron kang relationship sa Diyos, sa Kanya. So, wag nyo rin pong kalimutan na i-share yung link ng program na ito kung natulungan kayo. Kayo man nanonood dyan sa Facebook or sa ating YouTube, wag po kayong magsawang i-share kasi hindi pa man nila siguro mapapanood ngayon, pero sa mga susunod kapag may available time sila, lagi nila yan mapapanood. Laging available dyan, so kaya nilang mapanood yan. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at bukas ulit Thursday para sa final week ng ating 40 days, it is written. Pagpalain po kayo ng Diyos.